Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. So bago tayo magsimula, iniiling ko muna na tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga po na ito na binigay niyo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay na inyong mga salita ay kayo po ang patuloy na maluwalhati po namin, Panginoon. Itago niyo ko sa inyong likuran, Panginoon, ang pangalan niyo, Panginoon, siyang maitaas po namin. At sa mga oras po na ito, dumadalangin ka, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang tumatahan sa amin, ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan para sa mga salita niyo naming matutunghayan ngayong umaga po na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga po na ito ay tungkol sa pag-let go. Sino po dito mabilis mag-let go? Sino naman po dito yung matagal bago makamove on dun sa mga nararanasan niya? No, tayo po ay hindi pare-pares ng character. No, meron tayong iba-ibang klase ng pag-uugali. Pero meron sa atin dito, ngayong umaga po na ito, na mabilis tayong mag-let go sa mga, imagine mo sa atin na kanina habang nagsasalita siya. Yung mga bagay-bagay nilet go niya na eh. No? Parang sinurrender niya na lahat sa Panginoon. At nangyari din sa amin yan, itong mga nakaraang buwan na. Sa tindi ng pagsubok na mararanasan mo, kailangan talaga i-surrender mo na lang sa Panginoon. At kung minsan, meron namang mga tao na doon sa nararanasan nila ay hindi nila kayang i-let go yung mga bagay-bagay. So meron pong iba't iba at magkakaiba po tayo ng pananaw pagdating po sa ganyan. So ang pag-uusapan po natin ngayong umaga po na ito, hindi na po natin patatagalin, ay merong pamagat na let go and press on. From past to present. Ito po ay kukunin po natin sa Philippians chapter 3 verse 13 hanggang verse 14. Babasahin ko po, sabi rito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nilipon ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Nandito po sa aking PowerPoint, kung mapapansin dyan hanggang mamaya, ay merong paiba-iba po ng translation dyan. Merong English, merong Tagalog. Kasi kapag nag-speak ako, kinukuha yung may pinakamagandang salin. Kaya ganun po yung ginagawa ko. So dito po, ngayong umaga po na ito, titignan po natin, yung sumulat po nitong aklat po na ito ay makikita po natin kung paano niyang nilet go yung mga bagay na pinangahawakan niya noon. At hindi lang siya basta simpleng bagay na nararanasan at naranasan nitong sumulat ng aklat ng Philippians. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Yung sinasabi niya dyan na kinakailangan niyang bitawan at kinakailangan niyang pagtuunan ng pansin, yung binitawan niya hindi siya ordinaryong bagay. Hindi siya ordinaryong pangyayari. Okay? Kasi kung babalikan po natin yung buhay nitong si Apostol Pablo, masyado siyang kilala sa lipunan. At yung mga bagay na tinutukoy niya dyan hanggang mamaya ay makikita po natin kung paano ibibigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga po nito yung ating pag-aaralan sa buhay po ni Apostol Pablo at kung paano ito makakatulong sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi tayo bilang mga mananampalataya, until now, marami tayong mga pinangahawakan pa rin na hindi natin siya kayang bitawan. Hindi man natin aminin, tinatago man natin, pero marami pa rin tayo kahit na sinasabi natin na mga Christians na tayo, hindi natin kayang i-let go. At until now, pinangahawakan pa rin natin yan. So, titignan po natin yung mga key dito sa mga verse nating pag-aaralan ngayong umaga po na ito. Sabi niya dyan, brothers and sisters. So, ang kausap po dito ni Apostol Pablo, ang kanyang sinusulatan, ay ang mga mananampalataya sa Pilipos. So, sabi niya, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Okay? Sabi niya, hindi ko pinapalagay na 100% okay na. Ano pong tinutukoy dyan ni Pablo? Yung spiritual maturity. Tsaka yung knowledge ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi niya sinasabi na 100% alam ko na lahat. 100% mamumuhay ako ng spiritual. 100% susunod ako sa gusto ng ating Panginoong Yesus. Hindi niya sinabing gano'n. Ang sabi niya, hindi niya kinukonsidera, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, pero meron siyang ginagawa. Okay? Meron po siyang sikreto. Ano sabi po doon? But one thing I do.
forgetting what is behind. Okay? Ano kaya yung mga bagay na sinasabi ni Pablo na ito yung naging sekreto niya? Okay? Ito yung naging sekreto niya kung paano siya, kung ano yung mga bagay na kinalimutan niya, binitawan niya, no? Kaya sinabi niya na ito yung kinukonsider niyang bagay. Okay? So sabi po dito, para mas maintindihan po natin yung context dito, na bibitawan ni Apostol Pablo, kailangan basahin po natin yung mga naunang verse. Sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 1 hanggang verse 2, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi kaabalahan para sa akin na ulitin. Okay? So ibig sabihin, hindi lang po ito isang beses sinabi ni Paul. Maraming beses niya na sinabi at ito'y inulit niya na sa mga taga-Philippians. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila yung mga taong naghihiwa sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Okay? So sino po dito yung tinutukoy ni Apostol Pablo? Mga taong asal-aso. Ibig sabihin, ano po ba to? Kalahati tao, kalahati aso? Ganun po kaya to. Hindi siguro yung lahi daw na German Shepherd, no? Bisa binibiyo yung mga ganyan ng mga matatanda, no? Pero sino ba yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na mga taong asal-aso? Ito po yung mga Judaizers. Okay? Sa panahon ni Apostol Pablo. Sino ba yung mga Judaizers na yan? Sila po yung mga Jewish Christians na nagtuturo dito sa mga Gentile believers na kinakailangan nilang sundin yung kautusan ni Moises, especially yung naghihiwa ng laman, yung pagtutuli. Para sa totoong kaligtasan, kasama ng paggawa ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus sa panahon ng biyaya. Okay? So ang pinatutungkulan dito ni Apostol Pablo habang kausap niya yung mga member ng Church sa Philippians, sabi niya, kasi meron nang gugulo sa panahon na yan. Tandaan po natin, yung mga early Christians, hindi po sila parehas natin. Okay? Mas matindi, mas magulo yung nararanasan nilang pag-aaral at pagkilala sa biyaya ng Panginoon. Sa panahon natin, madaling pag-aralan yung biyaya ni Lord eh. Okay? Pero sa panahon nila, na naranasan nila yung Judaism, mahirap yan para sa kanila. Dahil ang grace ay isang mystery. Okay? Ang church ay isang mystery. Si Jesus ay mystery. Lahat ng itinuro ni Apostol Pablo ay mystery. Merong mga binanggit si Jesus, pero hindi niya dinitalye ng todo. At si Apostol Pablo yung nagdetalye para sa panahon ng biyaya. Ngayon, ang sabi dito ni Apostol Pablo, ito yung mga tao na pilit nilang tinuturo dito sa panahon ng biyaya na actually hindi nila totally kinokontra. Meron lang silang pilit na idinadagdag at hindi nila kayang bitawan. Okay? Hindi nila kayang bitawan. Kinakailangan, parang total 100% meron kang eternal life. Bukod sa pananampalataya, sila po ay nananampalataya kay Jesus. Okay? Nananampalataya sila kay Jesus itong mga Jewish Christians na mga Judaizers. Pero kinakailangan mo pa rin magpatuloy. Kinakailangan mo sumunod sa kautusan at kinakailangan mo pa rin gawin yung mga bagay na tradisyon na ginagawa ng mga Hudyo. Okay? Ngayon, ano sabi dito ni Paul? Sabi niya, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ng mga pisikal na bagay. Kung iniisip nino man na siya'y may katwirang umasa sa ganitong bagay, ano sabi ni Pablo? Lalo na ako, medyo may kayabangan ng kundi dito si Pablo. Kaya sabi niya, kung pag-uusapan natin yung mga bagay na yan, yung katwirang umasa sa ganitong mga bagay, yun po yung mga binanggit kanina. Mas lalo na ako. Verse 5, ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at isang totoong Hebreyo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako ay isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid, ayon sa kautusan, wala silang maisusumbat sa akin. Kasi ang pinagmamalaki nito mga Judaizers na to, parehas sila ni Apostol Pablo, parehas silang Hudyo.
Okay? Pero sabi ni Paul, kasi pilit nilang ipinapasok yung kautusan, sundin niyo yung kautusan, patuloy kayong magpatuli, kayong mga hentil, magpatuli kayo, para makuha niyo yung completeness of salvation. Ang sabi dito ng mga Judaizers. Pero sabi ni Paul, kung yan yung mga bagay na yung legalism na yun na pag-uusapan natin, sinabi niya doon sa mga audience niya, lalo na ako, sabi niya sa verse 4. Di ba? Pinakita niya ni Apostol Pablo na siya ay isang talagang masugid na isang tunay na Israelita. Kung pag-uusapan daw po ang pagsunod sa kautusan, siya ay isang Pariseyo. Bakit niya sinabing siya isang Pariseyo? Kapag ikaw ay isang Pariseyo, talagang kinakailangan mong sundin ng masugid ang mosaiklo na binabanggit na iniwan sa mga Hudyo na galing sa ating Diyos. Okay? At sabi niya rito, kung sa pagiging masugid din sa kautusan, inusig niya ang iglesia. Okay? At si Apostol Pablo ay audience nung merong kauna-unahang martir na pinatay. Sino po yung unang pinatay na pinatay sa pamamagitan ng bato? Si Esteban. At andun po si Apostol Pablo. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, wala silang maisusumbat sa akin. Okay? So, ang kautusan po pa nakapagbibigay ng katwiran? Si Pablo po ang nagsabi niyan. Okay? Si Pablo po ang nagsabi niyan. Sa panahon ng lumang tipan, kaya itong mga Jewish Christian, pilit nilang itinutuloy. Bakit? Kasi wala namang problema noon yan eh. Yung pagsunod sa kautusan, pagpapatuli, kinakailangan mo talaga yan kung ikaw ay isang Hudyo. At kung ikaw naman ay isang hintil, katulad natin, para magkaroon ka ng kaligtasan nung panahon ng kautusan, kinakailangan mo sundin mo yung ginagawa nila. Kinakailangan mo sampalatayan yung Diyos nila, kinakailangan mo magpatuli. Yung tinatawag po natin na proselyte. Okay? So dito sinasabi ni Paul yung kanyang katayuan noon. Okay? So dito pagdating naman dito ito yung realization ni Paul na itinuturo niya sa mga audience niya rito. Sabi niya rito, ito yung kinakailangan dati. Na kapag bibigay ng righteousness ang kautusan, kinakailangan mo sundin ang kautusan. Sabi niya, magpatuloy ka lahat yan, kinakailangan yung gawin. Pero pagdating sa may verse 5, andyan na yan. Sabi niya ni Apostol Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan. Kailan daw po? Ngayon. Okay? Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong wala na siyang kabuluhan. Pag sinabi mong walang kabuluhan, meron pa ba? Wala na nga eh. Sabi na nga, wala eh. Yung iba kasi pinipilit, meron pa. Sinabi na nga ni Paul na wala na. Oo, itunuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano po yung mahalaga? Ito po yung biyaya. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay noon, ano yung noon? Yung mga binanggit po natin kanina sa verse 3 hanggang verse 6. Ang lahat ng bagay noon ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Pangatlong beses nang sinasabi ni Paul yung salitang walang kabuluhan. At ang sabi niya dyan, itinuring niyang isang basura. Ngayon lang sa panahon natin may value yung basura. Di ba sabi ng mga Marines, merong value yung basura. Pero pag sinabi natin basura, madumi talaga yan, wala. Waste, talagang patapon na yan. Okay? Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi na. Dati kasi, andoon. Okay? Pero ngayon, nasabi niya, hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi saan? Kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Okay? Yung pagiging matuwid niya ay dahil sa ating Panginoong Yesus at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangalan ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa akong ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So ito yung pinangahawakan ni Paul. Noon ito yung mga bagay na pinangahawakan niya. Pero simula nung nakilala niya si Kristo, ito na yung mga bagay na pinangahawakan niya. Masakit man intindihin at tanggapin,
Pero sa Apostol Pablo, yun yung ginawa niya. Okay? Itinuring yung basura, lahat ng mga bagay na kung saan, imagine niyo napakatagal na panahon, nag-aral siya sa mataas na ang kanyang guro ay si Gamaliel, tapos sa isang iglap lang, nagkita sila ng ating Panginoon, hindi sila nagkita face to face, liwanag lang inakita niya sa lugar ng Damasco, at nagbago ang lahat. Okay? Doon na nagbago ang lahat. So dito makikita po natin, nilet go ni Apostol Pablo yung mga bagay, yung kanyang former status and achievement. Yung kanyang past sins and guilt, anger, bitterness, and regrets. Lahat po yan. Okay? Ngayon, sa panahon naman po natin ngayon, things Christians should let go of. Ano ba yung mga bagay na baka nararanasan niyo po ito, mamaya pwede niyo nang bitawan. Okay? Ano po yung mga pinangahawakan ngayon ng mga mananampalataya? Maraming mga mananampalataya ngayon, sa panahon natin, hirap na hirap pa rin sila na bitawan ng mga kautusan. Okay? Pilit pa rin nilang ipinapamuhay ang kautusan. At madalas, kumukuha lang sila yung mga gusto lang nila. Hindi nila kinukuha lahat. Kung sabi ni Paul, kung gusto mong sundin ng kautusan, kinakailangan, susundin mo lahat. Diba? Pero pagdating, sa pagkakaloob lang pagdating sa lumang tipan, 10% ang kailangan. Pero sa panahon ng biyaya, meron po bang percent? Wala. Pero gusto natin yung ibang kautusan. Pero yung kautusan sa pagbibigay, hindi natin kaya sundin. Dapat kung gusto mong kunin yung ibang kautusan, ultimate 10% susundin mo rin. Kasi yun yung sinasabi ng requirements ng kautusan. Kinakailangan susundin mo yan lahat. Ano pa? Yung mga pamahiin. Okay? Maraming mga Kristiyano until now hindi nila kayang bitawan yung mga pamahiin sa buhay nila. Sino po dito yung maraming alam na pamahiin? Ako yung matatanda dito, maraming alam yan. Ano daw po yung mga bawal pag may patay? Bawal mag-uwi ng pagkain. Bawal magwalis. Bawal maligo kapag mahal na araw. Ano pa po? Bawal ano pa? Marami kasing pamahiin Ang mga tinatawag natin ng mga superstitious belief. Bawal magutang. No? Pag di ka nagbayad. Ano pa po yung pinagbabawal? Marami di ba? Ang dami nyo sinasagot, nagbubulungan na kayo lahat, di ba? Kasi alam natin, maraming pamahiin. Okay? At ang nakakalungkot dito, maraming mga mananampalataya, until now, hindi nila kayang bitawan yung pamahiin. Kapag merong patay. Di ba? Ay, wag kang mag-uwi. Ay, di ako pwede mag-uwi ng ng pagkain, kahit pasabihin mong, Mary Grace. Bawal to kasi, di ba? Tapos, marami, pag pinag-usapan natin yung pamahiin, dyan po tayo magaling. Di ba? Kapag meron dumahang pusang itim, huwag ka nang tutuloy kasi papapahama ka. Di ba? Kumbaga, ito yung mga bagay na talagang until now, kahit mga Christians na tayo, pero yung mga verse na nandyan, ayun yung mga verse na nagpapatunay na dapat bilang isang mananampalataya, hindi mo na siya pinangahawakan. Kinakailangan mo na siyang let go. Okay, ano pa? Yung mga tradisyon. Sino mahilig pumunta ng piyesta? Meron naman iba't ibang klase ng piyesta. Okay, pero merong ibang mga piyesta na inaalay nila sa mga santo, sa mga ibang mga sinaunang tao. Sino dito mahilig pumunta ng pumunta ng ibang bansa, pumunta sa mga maganda, papapicture kay Buddha. Sino po dito? Baka may nagpapapicture dito kay Buddha. Di ba? Kuminsan, itong tatlong bagay na to, hindi po natin kayang bitawan. Okay? Hindi natin kaya. Sino po dito yung mga nagpapagawa ng bahay? Noong naalala ko noon, nung magsisimula ako magpagawa ng bahay bago magsimula yung kalbaryo ng buhay. Kalbaryo namin ngayon Pag nagpagawa ka doon ng bahay, sabi nung isang tito ni Mrs., sabi niya kinakailangan maglagay ka ng dugo doon sa poste para maging matibay. O kaya, bukod doon sa dugo, kailangan hulugan mo yan ng barya. Naglagay po ba kayo ng barya? No? Pero meron mga Kristiyanong ganyan, lalo yung mga nagpapataas ng building. Meron akong mga kilala, hindi ko na nasasabihin. No? Naglalagay sila ng barya, naglalagay ng dugo. Pero sinasabi nilang Christian sila. Wala naman tayong problema kung kiniklaim mo na Christian ka. Sinasabi lang natin, kinakailangan i-let go mo na yan. Second to the last word na sinabi ni Jesus, it is finished. Yung kautusan, ando na. Okay?
Kinakailangan po nating i-let go yung mga bagay na yan. Mahirap man, kailangan. Si Pablo po ba madali yung ginawa niya? Hindi madali yun. Matagal na panahon niyang pinangahawakan at walang mali-mali doon sa pinangahawakan niya. Pagsunod sa kautusan, pagtutuli, wala pong mali dyan noong unang panahon. Kaya lang, itinuring niya ng basura lahat yan nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na magmuli at nakilala niya bilang sarili niyang Panginoon at tagapagligtas. Straining toward what is ahead. Sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ano po yung nais niyang makamtan dyan? Yung tinatawag po natin na rapture. Okay? Imagine, sa panahon pa lang ni Apostol Pablo, sa mga early Christians pa lang, inaantay na nila yung rapture. Hanggang sa panahon natin ngayon, inaantay natin yung rapture. Sa sobrang tagal ng panahon, naniniwala ka pa ba sa rapture? Pag di kayo naniniwala, labas ka na. Di ba? Anong maganda rito? Merong crown. Okay? Merong crown sa darating na judgment seat of sa Bema seat. Merong ibibigay na crown dun sa mga naghihintay ng pagdating ng ating Panginoon. Okay? At lalo na ngayon na nakikita natin yung mga prophecy no, na binabanggit sa mga aklat, no? Malapit na mangyari yung tinatawag natin na rapture. At ito po yung iniisip ni Apostol Pablo. Nung binitawan niya yung mga dati niyang buhay, nagpatuloy siya sa kanyang paglilingkod at ang focus niya andun. Habang iniintay ko si Lord, kinakailangan. Habang nakatuon ako dun sa rapture, kinakailangan. Naglilingkod ako ng tama. Okay? At ang sabi niya rito sa verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang aking gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ano po yung goal dito ni Paul? Okay? At dito hinalimbawa po ni Apostol Pablo, kung titignan po natin sa book of Corinthians, kung paano nga hinalintulad ni Apostol Pablo yung buhay ng mga mananampalataya sa isang pagtakbo. Okay? Hinalintulad ni Apostol Pablo yung buhay natin bilang mga mananampalataya sa isang pagtakbo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang verse 25. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Yung buhay po natin, yung ating, hindi kasi natatapos sa pagkakaligtas ng buhay ng isang mananampalataya. Okay? Diyan na pumapasok yung Christian living. At inalintulad dito ni Apostol Pablo yung buhay natin habang andito tayo sa mundo, habang tinitignan natin yung pagdating ng rapture. Tayo po ay nasa isang pagtakbo na, tayo ay nasa isang karera. Meron tayong finish line. Okay? Merong finish line na kinakailangang mangyari. Pero dito sa ating pagtakbo, kinakailangan meron tayong disiplina. Okay? At habang tayo po ay nabubuhay pa, naglilingkod sa Panginoon, habang inaantay natin yung rapture, o kaya naman, hindi pa tayo kinukuha ni Lord, dalawang bagay lang yan, kukunin ka ni Lord, o aabutan mo yung rapture. At habang hindi pa nangyayari yan, merong mga pangyayari sa buhay natin na kahit ayaw nating mangyari at mangyayari. Ano po yan? Andyan papasok sa atin yung tinatawag nating temptation tsaka mga pagsubok sa buhay. Kanina, yung sinare ng ating kapatid kanina, no, yung pagsubok na nararanasan niya. Ngayon, meron mong pinagkaiba yung tukso tsaka yung pagsubok. Meron po yan. Ang sabi dito sa James chapter 1, verse 13, huwag sino man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng tukso, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Okay? So pag pinag-usapan po natin yung tukso, hindi po yan galing sa Diyos. Galing kanino yan? Galing kay Satanas. Okay? Kung nakikipagkwento sa inyo yung katabi nyo, hindi po yan galing sa Diyos. Ang sabi ni si James chapter 1 verse 2 hanggang verse 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Okay? So ang pagsubok naman po ay inaalaw ng ating Panginoon. Okay? At may purpose yan. So pag-usapan muna natin yung
tukso o yung temptation. Kapag ikaw po ba yung tinukso, nagkakasala ka? Hindi. Hindi ka nagkakasala. Kasi si Jesus, tinukso siya, alam po natin yung istorya, nagkasala ba siya? Hindi. Okay? Hindi porkit nakakaranas ka ng tukso, ay nagkakasala ka na. Pero ito yung maganda sa panahon natin ngayon. Ang sabi dito ni Paul, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Lahat ng pwede nating maranasan tukso ay common. Okay? Common yan. Kung itong kapatid ay natukso sa pera, kaya nga bago dumating tong verse 13, merong warning si Paul sa verse 12. Huwag mong iisipin na ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay mabuwal. Merong warning bago dumating yung verse 13. Kasi maraming mga mananampalataya ngayon, kapag nagkasala yung isang kapatid, nahulog sa tukso na sinasabi, ito kasi mahilig sumama sa babae ito, kalalaking tao, nahilig-hilig sumama sa babae. Ito naman, tapos ang hilig-hilig mangutang, di naman nagbabayad, ganito. Ang dami natin yung sinasabi. Okay? Pero hindi natin alam, pwedeng gamitin sa ng diablo yan. Bakit? Ano sabi sa verse? No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Kung ako tinukso sa ganitong klase ng paraan at nahulog ako, pwede rin po kayo mahulog sa tukso ng ganong klase. Okay? Kaya yung warning ni Paul, huwag mong iisipin na mas malakas yung faith mo. Okay? Magtiwala ka sa Panginoon, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon sa paglilingkod. Kaya kinakailangan sa umaga pa lang, magpe-pray ka na. Okay? And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Ito yung maganda sa panahon natin ngayon. Kapag nakaranas ka daw ng tukso, hindi ka bibigyan ng Lord, hindi iaalaw ng Lord yung tukso na ibibigay sa iyo ng kaaway nang hindi mo kakayanin. Okay? Kaya kung sasabihin na, Lord, hindi ko na kaya yung tukso na to, sobrang ganda niya, sobrang laki ng pera na to, Lord. Hindi eh. Ang sabi dito ni Paul, ang Diyos ay tapat. Hindi niya hahayaan yung tukso na mararanasan mo ay hindi mo kakayanin. So, ang iaalaw lang na tukso sa atin, anel, yung kakayanin lang po natin. Okay? But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So, ito yung pangatlong maganda rito. Kapag nandun ka na sa tukso, kaharap mo na yung tukso, ano sabi? Merong guaranteed way out. Merong guaranteed way out. Okay? Sabi dyan, si Lord pa yung magpo-provide para maiwasan mo yung tukso. Ang problema lang, dalawa kasi yung daan eh. Merong daan, nakakagatin mo yung tukso, katulad nung ginawa ni Eva at ni Adan, o nung kadadaan sa daan na kung saan pinrovide ng ating Panginoon. Dalawa lang yan. Kakagatin mo yung tukso, mahuhulog ka sa tukso, o mas aalamin mo itong daan na to para makaiwas ka sa tukso. Lahat po tayo pwedeng matukso. Lahat tayo pwedeng mahulog sa pagkakasala. Kaya wag natin isisisi kahit na kanino kasi choice natin every time na tayo po ay mahuhulog sa tukso. At hindi po tayo kayang kontrolin ng diablo. Tatandaan po natin mga kapatid. Kapag nahuhulog ka sa tukso, sa kasalanan, hindi ka kayang kontrolin ng diablo. Ang kaya niya lang gawin sa'yo, i-deceive ka. Dadayahin ka lang niya. Pero yung sabi mong kukontrolin ka niya, sasabihin mo, kasalanan to ni Satanas, kaya ako nahulog sa ganito eh. Tatawanan ka lang ng diablo. Kasi hindi ka naman niya kayang kontrolin eh. Di ba? Hindi ka niya kayang kontrolin. Bubulungan ka lang niya. Ngayon, pag pinag-usapan naman po natin yung pagsubok na nangyayari sa buhay po natin, ang sabi niyan, mga minamahal, huwag kayong magtataka. Sabi niya, huwag kayong magtaka. Sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Stage 4. Cancer, pangkaraniwan po ba yan? Hindi. Pero kung titignan mo sa inyong kapatid kanina, parang wala siyang sakit. No? Kasi ako sa hospital ako nagtatrabaho. Pag nakakita ko ng mga stage 3, stage 4, na talagang mahina na yung katawan. At ang sabi dito ni Peter, huwag daw po tayong magtaka dun sa mabigat na pagsubok na mararanasan po natin. Na para bang ito'y hindi. Kasi minsan, tulad ng sinabi ng kapatid kanina, hindi niya kinwestiyon ang Diyos dun sa nararanasan niya. Pero may mga pagkakataon na pwede kang magtanong sa Lord. Tatanungin mo siya, Lord,
Yung nararanasan ko, matindi to. Itong pagsubok na nararanasan ko, mahirap to. Kasi life and death na yung pinag-uusapan. At naranasan namin yan noong mga nakaraang buwan. Kaya maraming mga kapatid yung pinagpapasalamat namin, katulad ng kapatid kanina. Okay? So dito, pagdating sa verse 6 to 7, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa sa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, sa gayon kay pupupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mayag ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung purpose ng pagsubok natin. Okay? Yung pagsubok natin, minsan walang limit. Hindi katulad ng tukso. Yung tukso may limitation yan. Pero yung pagsubok na iaalaw sa'yo ng Lord, kung minsan, hindi mo talaga kakayanin eh. Diba? Meron darating sa buhay mo talaga na iaalaw ang Lord na pagsubok sa buhay mo na talagang hindi mo kakayanin. At ang kinakailangan mong na lang gawin, isuko mo na lang talaga lahat sa Panginoon. Aminin mo sa Panginoon na hindi mo kaya. Dahil ang purpose ng pagsubok na naranasan natin ay para mas lalong tumibay yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga bagay kanina na binanggit natin, yung kautusan, mamahiin, yung mga tradition, ayun yung mga bagay na kung minsan hindi tayo makafocus sa pagtingin natin sa Panginoon. Kasi until now, andun pa rin tayo eh. Diba? Pero pagdating po dito, sinasabi dito sa atin ni Apostol Pablo, marami tayong mga pagsubok na maranasan. Ang kinakailangan po natin ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 28. Ito po yung paborito nating verse. Sabi niya dyan, and we know that all things work together for good to those who love God. To those who are the called according to His purpose. Lahat po na nangyayari sa atin, inaalaw ng Lord dyan. Yung tukso, yung pagsubok, lahat po yan inaalaw ng Lord sa atin. Pero kung masasabi mong meron kang faith sa Panginoon, kung hanggang doon sa dulo ng pagsubok mo, nakakapit ka sa Kanya. Okay? Kasi sa dulo po niyan ay sa kaluwalhatian pa rin ng ating Panginoon at sa kabutihan natin dahil tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. At ang sabi sa dulo ng pinag-aaral natin kanina, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makanta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ano po yung buhay na nasa langit? Sino po dito yung pagod na dito sa mundo? Kasi nakakapagod na eh. No? Nakakapagod na rito. Puro problema na lahat ng... Sa loob na isang araw, hindi ka Sino dito sa loob na isang araw walang iniisip na problema? Pwede siguro. Pero sa loob na isang linggo, meron kang mararanasang problema sa buhay. Pagsubok sa buhay sa pamilya, no? Sa mga kaibigan, sa kapitbahay, marami kang mararanasan. At dito, sasabihin sa atin ni John, ano ba yung buhay na meron sa langit? Okay? Ang sabi sa Revelation chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Sa atin na umiiyak kanina. At habang nagtitestimony siya, maraming umiiyak. Pagdating sa langit, wala nang pagluha. Okay? Wala nang pagluha. Lahat ng nararanasan ng problema ngayon, hindi mo na mararanasan sa langit. Kaya lang ang problema, kung hindi ka pupunta sa langit, hindi mo mararanasan to. Kaya ang pinaka-importante sa lahat, tanggapin mo si Kristo para pagdating ng panahon, abutan ka ng, dumating man yung rapture o abutan ka ng kamatayan, mararanasan mo yan. Okay? Mararanasan mo yan. Wala ka ng pagluha, wala ng kamatayan. No? Tayo natatakot, kahit Kristiyano na tayo, natatakot tayo sa kamatayan eh. Di ba? Wala ng pagdadalamhati, wala ng pagtangis, wala ng paghihirap. Wala ng paghihirap. Totally talagang kasiyahan na lang. Higit sa lahat, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Wala raw makikita ang anumang sinumpa ng Diyos, makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero. At sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng ilawan o ng liwanag ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. No, ang ganda na sinabi dito ni John.
Hindi na tayo makakaranas pa ng kadiliman. Hindi po kasi nasasakop ng oras ang langit. Okay? At yung liwanag po dito, hindi po nanggagaling sa araw. Hindi rin nanggagaling sa langit. Saan po nanggagaling yung liwanag? Sa ating Panginoong Jesucristo. Imagine mo, sa matagal na panahon, makakasama mo siya face to face. Okay? At kapag nandun ka na, lahat ng problema, lahat ng pagsubok na nararanasan mo ngayon, hindi mo na siya mararanasan doon. Okay? Kaya sa pagtakbo po natin dito sa pagtakbo natin sa ating pananampalataya, habang hindi pa dumarating yung ipinangako sa atin na rapture, at hindi pa tayo inaabutan ng, actually, sinabi ni Ate Nenet kanina, crucial yan eh. Yung sinasabi niya na kapag stage 4 ka na, ay nararamdaman mo, ba sa Ate Nenet, na malapit ka ng mamatay. Di totoo yun. No? Kasi lahat tayo nakatakda na tayong mamatay. Okay? Sa ospital, minsan nga, ooperahan lang sa kuko, nagugulat kami, biglang nag-EMI eh. Bigla na lang na-stroke, biglang namamatay. Minsan, baby, ooperahan mo, biglang namamatay. Di ba? Bakit? Kasi lahat tayo nakatakda na tayong mamatay. Okay? Ang kinakailangan mo dito sa buhay na ito, first, kinakailangan tanggapin mo si Kristo. Yun ang pinaka-foundation ng lahat. Sampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At habang tayo po ay naglilingkod, kinakailangan wala nang balikan. Huwag nyo nang babalikan yung kautusan, huwag nyo nang pilit babalikan yung tradisyon, yung mga pamain, kalimutan nyo na lahat yan. Kasi si Pablo, kinalimutan niya nga yung mga bagay na pinangahawakan niya noon eh. Dahil merong mas mahalaga. At ang mas mahalaga, yung biyaya ng ating Panginoon. Every time na nakapokus ka sa kautusan, sa pamahiin, sa problema, nawawalan ka ng pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Nagkukulang yung pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya sa pagsubok na nararanasan po natin, mga kapatid, dito po tayo magwawakas. Lagi po nating iisipin na hindi po tayo mag-isa dito sa mundo. Laging nandiyan si Jesus para tulungan tayo. Ang kinakailangan lang po natin, magtiwala tayo sa plano niya. Every time na madadapa ka, mapapatigil ka sa pagtakbo, laging nandiyan si Jesus. Para sa iyo, yung biyaya niya ay nag-uumapaw para sa lahat ng sa Kanya ay nagmamahal. Tatapusin po natin ito sa isang video presentation. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
me up to more